Ang ninuno. Mutya ng itlog ng pato. Swerte nga ba ang dala o peligro? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Inul. Taong 1971, South Cotabato. 10 taong gulang pa lamang si Inul at matagal nang ulila sa magulang. Hindi na ito nasilayan mula pagkabata dahil may sari-sarili ng pamilya. Iniwan na lang siya sa tiyuhin na si Paging. Ito na ang nagpalaki sa kanya. Binabae si Tiyo Paging, kaya hindi na nagkaroon ng pamilya. Itinoon na lamang ang pagmamahal sa pamangkin. Bagaman hirap sa buhay pero nakakaya pa ring mairaos at mapaaral ang bata. Ang ikinabubuhay ng tiyuhin, pagsasaka at paggapas sa palayan. Kung minsan nagugupit din ito, naglalako ng iba't ibang paninda. Kagaya na lang ng mga palamuti para sa kababaihan. Palaging naririnig ng bata sa tiyuhin na kapag sinuwerte sa buhay, magpapatayo sila ng matatawag na tahanan. Nakatira sila sa gibang bahay galing pa sa lolo at lola ni Inul. Butas na ang bubong at inaanay na ang mga dingding. Tinabingan na lamang ito ng mga sako at niyuping taro. Ilang distansya mula sa bahay, makikita mula doon ang kalsada na para ring uma. Dahil bukod sa maputik, sobrang lubak-lubak pa. Sa likod naman ay may masukal na sagingan. Kasunod nito bubungad ang napakalawak na palayan. Bukod sa pinagkakaabalahan ng tiyuhin, may alam din ito na lihim na karunungan na namana mula sa lolo ni Inul na albularyo. Ngunit ang pagiging binabae, mas pinili nito ang ibang trabaho kaysa maging albularyo. Si Inul naman, may pagkapilyo na nagiging dahilan na palaging pagsakit ng ulo ng tiyuhin. Ngunit nasanay na rin ito dahil hindi tamad na bata si Inul. Madalas kapag wala siyang klase, makikita ang bata na naroon sa malawak na palayan. Kung ano-ano ang ginagawa ni Inul. Nanghuhuli ng mga isda, nang bibitag ng mga tikling, at kung minsan, nanghuhuli ng mga ligaw na pato. Pero kahit kailan, hindi siya nakahuli maski isa dahil mailap ang hayop. Palaging pinapaalalahanan si Inul ng tiyuhin na huwag pupunta sa dulo ng palayan. May nilalang doon at napakadelikado. Pero nagbibingi-bingihan si Inul. Ayon dito, hindi siya naniniwala sa aswang. Palagi niyang kasama noon ang kaibigang si Bansu. Kasing edad niya at kaparehas ng kinawiwilihan. Oy, Inul! Saan ka pupunta? Dahan-dahan ka sa paglabas, ha? Huwag mong iwan tong bahay, aalis ako. May magpapagupit. Kahit papano, dagdag kita din yon. Wika ni Tiyo Paging. Nakita niya ito na mabagal na palabas ng pintuan. Bit-bit ang tirador. Nakayuko habang dumadaan sa likod ng taniman. Natigil si Inul habang kamot-kamot ang ulo. Hehe. Wala po. Tinitignan ko lang tong mga binhing tinanim nyo. Baka po sumibol na. Wika ni Inul. O siya, sige, basta umuwi ka. Tirik ang araw o ang itim-itim mo na. Kapag hindi ka ngingiti, hindi ka makikita tuwing gabi. Basta bantayan mo yung bahay, ha. Mamayang hapon pa ang balik ko. Wika ni Tiyo Paging. Tiyo, ano bang babantayan dito sa bahay? Wala naman sigurong magnanakaw dito eh. Wala tayong gamit. Siguro ang pinaka-importante lang dito, yung mga pampaganda sa mukha mo. Saka yung basag na salamin. Tugon ni Inul.
Nagalit si Tio Paging. Mabilis na lumapit kay Inul at piningot ang tenga. Aba, ang dami mong alam ha. Hindi ibig sabihin na walang importante sa bahay, hindi man nababantayan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tia? Tia ang itawag mo sa akin. Wika ni Tio Paging. Tia daw? Paano naging tia? Ang dami mong balahibo sa binti. Parang kalabaw pa yung katawan, no? May bigote pa nga eh. Aba, ang kulit mo talaga. Halika nga dito ah. Biro lang po. Sige na po. Babantayan ko na po yung bahay. Huling wika ni Inul. Nakita niyang nanlilisik na ang mata ng Chewin. Inis na sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, inantay lang ng bata na makalayo ang Chewin. Maya-maya pa dumating na si Bansu. Kaagad namang sumirit ng takbo sa palayan ng dalawa. Natanong naman ng kaibigan kung bakit natagalan si Inul. Sinabi naman ng bata, inantay niya pa ang Chewin na makaalis. Dagdag pa nito, pupuntahan nila ang dulo ng palayan kung saan madalas silang nakakakita ng mga ligaw na pato. Sinabi naman ni Bansu na wag na lang dahil kahit kailan hindi sila makakahuli kahit isa. Tirador lang yung dala natin eh. Maliban na lang kung asentado tayo. Tatamaan yung ulo. Hindi pa nga tayo nakakalapit, nagliliparan na eh. Kumuha na lang tayo ng kuhol. Tapos sipain natin sa bingwit para makahuli tayo ng mga hito. Wika ni Bansu. Iginiit ni Inul na susubukan lang niyang makahuli. Basta gawin ni Bansu ang sasabihin niya. Ayon dito, gagapang sila at kapag nagkataong nakalapit na sa mga pato, dito nila titirahin gamit ang tirador. Ano ba yan, gagapang? Saan? Wala namang maayos na lupa doon, puro putik lang. Lalangoy tayo sa putik. Ikaw na lang. Pupunta na lang ako sa unahan. Mangunguha ng coal. Kakaligo ko lang eh. At saka ang baho ng putik doon. Doon dumadalo yung dumi ng baboy eh. Wika ni Bansu. Bahala ka. Hindi naman ata putik ang kinakatakutan mo eh. Yung kababalagan doon sa lugar ano? Parang sinabi mo na rin na gusto mong maging katulad ng Chewin ko. Tugon ni Inul. Nagkaambahan ng suntok ang dalawa dahil napikon si Bansu. Magpasaganon pa man hindi natuloy ang away. Kumaripas ng takbo si Bansu, papunta sa pinagkukunan nila ng pain. Habang si Inul naman, nagbuntong hininga at sumigaw na duwag si Bansu. Anak ng tikling naman oh. Akala ko sasama yun eh. Ako na lang tuloy mag-isa yung pupunta. Bahala na nga. Hindi naman totoo yung mga aswang na yan eh. Wika ni Inul sa sarili. Bagaman hindi naniniwala sa kababalaghan, kinakabahan pa rin ng bata sapagkat kung titignan ang kabuuan ng lugar, makakaramdam ka ng kilabot. Medyo madilim noon, malaki ang mga puno sa lugar. Naglalakihan din ang mga ugat nito. Pawis na ang bata. Nasa bulsa ni Inul ang mga bato na pambala sa tirador. Kabado man, nawala ito nang makita ang napakaraming pato na nagliparan sa ibabaw. Doon ito papunta sa dulo, kaya sabik na sabik ang bata na makakuha kahit isa lang. Ilang distansya na lang, narinig niya ang huni ng mga pato. Tila nag-aaway pa ang mga ito. Nagtatampisaw sa maliit na bahagi ng tubig. Bumaba ng pilapil si Inul. Habang papalapit, pababa naman ng pababa ang ulo, hanggang sa gumapang na ang bata at nilangoy ang putikan. Tila buhayang nagtitiktik sa biktima ang itsura ni Inul. Maingat na gumagapang palapit sa mga pato.
Iniiwasan din niyang makasagi ng palay nang sa ganon. Hindi makita ng mga hayop na gumagalaw ang mga dahon habang papalapit. Kahit hanggang bibig na ang putik, hindi ito alintana ni Inul. Ilang sandali pa, nasilip niya na ilang dipa na lang ang layo ng mga pato. Tinanaw ni Inul ang pinakamalapit. Binalahan niya ang tirador. Kagad na inasinta ni Inul. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang biglang may kumalabog kasabay nito ang pagliparan ng mga pato. Galit na galit si Inul. Mabilis na bumalikwas. Tinanaw kung sino ang bumugaw sa mga pato. Wala siyang nakita sa lugar. Napakapayapa. Walang katao-tao maliban sa kanya. Inisip niyang baka nagtatago lang ito sa mga damo. Kaya nag-antay pa ang bata na baka may lumabas. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga kaluskos. Naroon ito sa tawid ng lunangan, sa bandang ilalim ng mga malalaking puno. Sinipat ito ng bata, ngunit wala namang tao. Dala ng pagkabanas, pinuntahan niya ang lugar hanggang sa makarating sa gilid ng puno. Malalim din ang kanal papunta sa ibabaw kung saan naroon ang babuyan. Pakialamero ka. Lumabas ka dyan. Pagkakataon ko na yun, binugaw mo pa eh. Huwag kang magtago. Magsutukan tayo. Wika ni Inul. Walang sumagot sa kanya. Nilibot ang bawat puno. Wala siyang nakitang tao. Hanggang sa may napansin siyang lumipad na pato doon mismo sa harapan niya. Napabitaw ng mabigat na salita ang bata dahil sa gulat at sobrang panghihinayang. Lalo na nang makita na may pugad pala sa ilalim. Kagad niyang hinawi ang damo at nakita na may 4 na itlog. Ang isa dito ay kulay itim, habang ang ilan naman ay kulay puti. Aba, meron palang nangingitlog na pato dito. Dapat pala nagdahan-dahan ako. Pagkakataon ko na sana yun eh. Huli na sana eh. Teka, bakit parang kulay itim yung isa? Medyo makinang pa. Tapos mabigat. Wika ni Inul sa sarili. Kinuha niya ang itim na itlog at inilagay sa bulsa. Bago umalis, nag-iwan siya ng patibong sa gubat dahil alam niyang babalik doon ang pato. Nang mga sandaling iyon, binabagtas na ng bata ang maputik na daan patawid ng lunangan. Ngunit bigla na lang nakarinig ng kakaibang ungol si Inul. Kasunod nito ang tila galit na aso. Mabilis na sinipat ng bata kung ano ito. Hanggang sa gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata nang makakita ng ubod na pangit ng nilalang. Hindi niya maipaliwanag ang itsura, tao ang postura, ubod ng itim. Nakadapa pa ito sa ugat habang nakatitig sa kanya. Halos mabaliw ang bata kakatakbo. Kung saan-saan na lang ito dumadaan. Hindi na alintana kung gaano pa kalalim ang putik. Kahit madapa makalis lamang ng lugar. Para siyang hinabol ng aso na hindi man lang nakaramdam ng pagod. Hindi lumingon sa likod. Kagad sumirit ng takbo hanggang sa makalayo. Nang matiyak ang kaligtasan, dito pa lang siya nakaramdam ng matinding pagod. Nanlabo ang paningin. Malakas ang kabog ng dibdib at hinabol ang hinga. Maya-maya pa, humiga si Inul sa damo dahil sa sobrang panlalambot ng mga binti. Anak ng pato. Ano ba yun? Nakakatakot naman. Wika ni Inul. Nang mga sandaling iyon, nakita pala siya ni Banso. Lumapit ito sa kanya at halatang natatawa. Sobrang dumi ni Inul at hanggang mukha ang putik. Umunti ka na kitang di makilala.
Kala ko naman kung sino yung tumatakbo. Ikaw pala? Oh, bakit ka tumatakbo? May umabol ba sa'yo? Wika ni Banso. Nagdadalawang isip si Inul kung sasabihin sa kaibigan ang nakita. Sinabihan niyang duwag ang kaibigan kanina at siguradong pagtatawanan siya nito. Kasi, ikaw ba naman yung makasagi ng bahay ng bubuyog, hindi ka ba tatakbo? Mabuti na lang may putik tong katawan ko kung hindi. Nako, puno na ako ng bukol. Palusot ni Inul. Ano, bubuyog? Paano magkakaroon ng bubuyog dito palayan to? Huwag ka na magdahilan. Kung bubuyog lang yun, hindi sobrang layo yung tatakbuhin mo. May nakita ka, ano? Buti nga sa'yo. Ang yabang mo kasi. Wika ni Banso. Kung suntukin ko kaya yung mukha mo. Sige, tumawa ka pa. Dudurugin ko yung mukha mo. Kung ayaw mong maniwala, diwag. Ang pangit mo. Diyan ka na nga, duwag. Wika ni Inul. Sabay tayo at lakad pauwi. Halata namang ikaw yung duwag eh. Kapag nakita ng tiyo mo yung itsura mo, ngingiwi na naman yung mukha mo sa pingot. Ay, Chewin, tiya pala. Panunukso ni Banso. Kahit pikon na si Inul, hindi na ito pinansin pa. Patuloy lang sa pag-uwi at nang makarating malapit sa bahay, nakita niya si Tiyo Paging na nakapamewang. Nanlilisik ang mga mata. Kumabig pa ng lakad si Inul. Kaso nga lang. Ops, ops, ops. Saan ka pupunta? Hindi dyan ang bahay mo, Aber. Teka. Pumarinig ka nga. Di ba ang sabi ko sa'yo, bantayan mo ang bahay? Yung ulam natin, kinain ng mga aso. Itong batang to. Sandali, huwag kang tatakbo. Alam mo namang maliit yung hakbang mo. Aabutan pa din kita. Wika ni Tiyo Paging. Pasensya na po, Tiyo. May pinuntahan lang po ako. Nadulas nga po ako sa pilapil eh. Aray ko po, aray. Masakit po yan. Tugon ni Inul. Kung ano man ang pinuntahan mo, wala akong pake. Anong uulamin natin mamayang gabi? At saka huwag ka nga magsinungaling. Kung nadulas ka sa pilapil, hindi ganyan kalala ang putik sa katawan mo. Pati bunganga mo, may lamang putik, ano ba yan? Nadulas tapos kumain ka ng lupa. Maligo ka nga. Kung hindi lang talaga kita pamangkin, ay naku, sumasakit ang ulo ko sa iyo. Wika ni Tiyo Paging. Tumakbo si Inul papunta sa poso. Nasa likuran lang ito ng tahanan. Pagubad niya ng salawal, nalaglag ang itim na itlog. Nagtataka ang bata sapagkat hindi man lang ito nabasag. Imposibleng hindi ito mabiyak dahil sa semento nalaglag. Sa halip ay parang bolang tumalbog at gumulong pa ng kaunti sa lupa. Dahil sa pagkataranta, kinuha na lang ito ni Inul at pinatong sa lagayan ng sabon. Matapos maligo, tinago niya ang itlog sa ilalim ng higaan. Katre ito na may tambak na mga telang hindi ginagamit. Kinagabihan, hindi nakatulog si Inul. Hindi nawawala sa isipan ng bata kung totoo nga ba ang nagpakita sa kanya kanina. Nakaigalang ang bata, paikot-ikot, ngunit hindi pa rin siya talaga makatulog. Samantala, bigla namang nagising ang tiyo. Gumalaw ito na tila may pinapakiramdaman sa labas. Pinagmasdan lang ito ni Inul, hanggang sa biglang bumangon at dinampi ang tenga sa dingding. Maya-maya pa, nakita niya na naging seryoso ang mukha ng Chewin. Panay ang bukha ng bibig, pero wala siyang naririnig na salita. Ilang segundo lang kinuha nito ang itak at lumabas ng bahay.
Tila may gagawing masama dahil nakasimangot ang muka. Hanggang sa narinig ni Inul ang sigaw ng Chewin. Sinabihan niyang lumayas kung sino mang aswang ang umaaligid sa bahay. Bigla na lang kinilabutan si Inul. Mabilis siyang bumangon. Hinawi ang sako at sumilip sa labas. Nakita niya ang Chewin. Hinahampas nito ang itak sa lupa. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung may sadya ka, magpakita ka sa akin at mag-usap tayo. Huwag kang magtatago sa dilim dahil nararamdaman kita. Gusto mo bang hindi na makauwi sa inyo? Umalis ka dito at huwag ka nang babalik. Wala akong pakialam kung kaninong bahay ang pinupunterya mo. Wika ni Tio Paging. Maya-maya pa ay kumalma ito. Halatang nagtataka ang muka. Narinig pa ni Inul ang sinabi ng Chewin habang papasok ng tahanan. Iniisip nito kung anong pakay ng aswang at bakit gano'n na lang katapang na lumapit sa lugar. Dagdag pa ng Chewin, hindi man lang alintana ng nilalang ang tangan na namana sa yumaong ama. O bakit gising ka pa? Matulog ka na. Ang lalim na ng gabi. Wika ng Tiyo habang inaasikaso ang higaan. Nang mga sandaling ito, talagang binabagabag si Inul sa kung anong nangyayari. Kaya naman kahit takot sa Chewin, napilitan siyang magtanong. Tia, ano po yun? May aswang po ba? Totoo po pala sila? Nakita niyo po sa labas? Tanong ni Inul. Tama ka. Totoo ang mga kakaibang nilalang. Meron nga lang silang iba't ibang lahi. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ang lolo mo ay manggagamot? Naman ako ang katangian na yon. Hindi ko nga lang ginagamit. Kasi nga 'di ba? Tiya mo ko. Hindi ko tinahak ang landas ng pagiging albularyo. Pero ang ipinagtataka ko, bakit nakarating dito yung aswang na yon? Wika ni Tio Paging. Ano po bang klase yung aswang na yun? Tanong ni Inul. Aba, bakit parang interesado ka? Di ba hindi ka naniniwala sa aswang? Kahit anong babala pa nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Agita. Agita ang nakita ko. Kaya agita ang bansag dahil napagkakamalan silang agta. Pero aswang pala. Isang uri ng nilalang na naninirahan sa gubat at walang kasarian. Matulog ka na nga dyan. Walang silbi yung mga sasabihin ko sa'yo. Matigas naman ang ulo mo. Wika ng Tiyo. Gusto mang sabihin ni Inul ang naranasan, pero ang kinakatakot niya, baka pagkatapos nun ay pagalitan siya ng Chewin. Kaya kahit naniniwala siya sa mga nilalang, pinili niya pa ring ilihim ito. Ganon din ang nakuha niya na kakaibang bagay. Hindi niya sinabi kay Tio Paging. Kinabukasan, maagang umalis ang Chewin. Ngunit bago siya tuluyang umalis, naglibot muna ito sa tahanan at may kung anong ginawa. Nakita ni Inul na bumubuka ang bibig ng Chewin at dumudura kung saan-saan. At tila kinakahig pa sa lupa ang mga paa. Hindi niya maintindihan dahil mukha itong nawawala sa tamang pag-iisip. Nanatili naman sa tahanan si Inul. Hindi na siya lumalabas dala ng takot sa naranasan kahapon. Idagdag pa ang nangyari kagabi. Nang mabagot si Inul ay kinuha niya ang itlog. Itinapat sa liwanag ng araw at sinuri kung ano ang laman. Purong itim lamang. Naisipan niyang biyakin. Nang ipukpok niya sa semento, hindi nabibiyak ang itlog at hindi rin nagkaroon ng lamat. Kumuha siya ng itak at hinataw ang itlog, pero hindi pa rin nabiyak.
Kaya naman hinampas niya ito sa semento. Ngunit ganun pa rin. Walang nangyari. Kahit kaunting gasgas ay wala. Sa murang edad na isip ng bata na parang nababaliw siya. Ngunit ang tanong, bakit hindi nababasag ang itlog? Hanggang sa natawa na lang ang bata at sinabi sa sarili, baka bato ang nakuha at hindi itlog ng pato. Imbes na itapon, muli niyang itinago ang itlog. Maraming araw ang lumipas habang nasa paaralan si Inul. Narinig niya ang shuwi na tila sineswerte sila sa buhay. Madalas na siyang may parokyano, hindi lang sa panggugupit, kung hindi pati na rin sa pagpapaganda ng mga kababaihan. Matagal na siyang manikurista at pedikurista, pero wala namang napunta sa kanya para magpalinis. Salip ay doon sila sa mamahaling mga pasilidad pumupunta. Pero ngayon, tila sa kanya na ito nagpapaasikaso. Hanggang sa dumating ang punto na pati kasal, siya na din ang kinukuha. Pero sa likod ng lahat, patuloy pa rin sa panggagambala ang aswang. Sa katunayan, si Inul mismo ang palaging nakakarinig ng angil nito. Ayaw niyang makita ang nilalang. Alam niya sa sarili na hindi magugustuhan ang bubungad sa kanya. Sinabi naman ng tiyuhin na hayaan na lamang ito. Kailanman hindi makakapasok ang nilalang sa tahanan. Pero pinaalalahanan niya si Inul. Huwag gagala at manatili lang palagi sa tahanan pagkatapos ng klase. Ayan, tama yung ginagawa mo. Hindi ka lumalabas. Malaki ng pinagbago mo, pamangkin na. Medyo tumino ka na. Masaya ko. Hindi na sumasakit ang ulo ko. Siguro dahil sa ginagawa mo sumasabay ang swerte. Hindi na ako nag-aalala. Malaya na akong nakakagalaw. Hindi na nababaliw kakaisip habang kumakayod. Wika ni Tiyo Paging. Opo, gusto ko na po talagang magbago, Tiyo. Ayoko pong nahihirapan kayo eh. Baka magkasakit pa po kayo dahil sa akin. Tugon ni Inul. Huwag mo nga akong binobola. Alam ko ang budhi mo. Natatakot ka dahil sa aswang na umaaligid sa bahay, ano? Ay nako, ayaw daw na magkasakit ako. Parang napipilitan ka pa sa sinasabi mo. Nga pala, naisip ko baka ikaw ang punterya ng aswang eh. Baka dahil dyan sa kakagala mo, nakabati ka ng elemento. Ang masaklap, yang panglahi ng agita na napakadelikado. Kung wala akong karunungan, matagal na tayong pinasok ng nilalang na yan. Alam mo bang kadalasan sa mga binibiktima ng mga agita, binabalatan nila ng buhay bago kainin? Ayon sa lolo mo, sa oras sa may mapiling biktima ang aswang na yan, hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto, nakuhalak ka. Wika ni Tiyo Paging. Tiyo naman tinatakot niyo ako eh. Oo na, yun nga po yung dahilan. Hindi ko alam kung siya ba yung nakita ko noon. Hindi ako sigurado. Baka guni-guni lang. Ano po bang itsura ng agita? Tanong ni Inul. Nang marinig ito ng shuwin, para bang natatawa at hindi makapaniwala sa pamangkin. Totoo bang may nakita ka? Baka bunga lang yan ang pag-iisip mo ng kung ano-ano. Kaya Ber, anong itsura lang nakita mo ah? Kaya ako nga po tinatanong para makumpirma ko po. Para makumpara ko yung agita. Kasi para na rin mapatunayan ko na totoo nga yun. Basta maitim tapos parang tao lang din. Walang ilong, patag lang na may butas, at saka may nakausling sungay sa noo. Pati na din sa baba. Parang dito po banda oh, sa magkabilang baba. Hindi ko lang alam kung balahibo pero mukhang balat niya talaga yung maitim. Maliban pa po doon kung hindi ako nagkakamali, parang walang mata, purong itim lang. Kung gumalaw naman parang palaka na nakaangat ang mga siko at tuhod.
Basta napakapangit po. Wika ni Inul. Nagulat si Tio Paging sa mga sinabi nito. Parang may palong na kulay itim ano. Dito sa tuktok ng ulo, sa tumpok ng buhok. Tanong ng tiyuhin at napatango si Inul. Napabitaw ng mabigat na salita si Tio Paging. Anak ng bata ka. Agita nga ang nakita mo. Saan mo nakita? Sabihin mo sa akin. Doon sa dulo ng palayan? Doon ano? Magsalita ka. Magsalita kang pilyong bata ka. Tanong ni Tio Paging. Teka lang po. Opo, magsasalita naman po ako. Tinatakot niyo ako eh. Ang sama po ng tingin niyo. Para kayong papatay ng tao eh. Opo, doon nga. Gusto ko pong makakuha kahit isang ligaw na pato lang. Oy, Tiyo, kumalma po kayo. Huwag niyo po akong tignan ng ganyan. Tatakbo ako. Tugon ni Inul. Maluha-luha ang bata ng mga sandaling iyon. Talagang gigil na gigil si Tio Paging. Ayon sa Tio, hindi pa siya sigurado nung una kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbisita ng Agita. Inakala niyang baka dahil lang sa kapitbahay. May ilang kapitbahay naman sa lugar, kaya hindi natumbok kung alin sa mga ito ang pakay ng nilalang. Dagdag pa nito, isa lang ang dahilan. Nagambala ni Inul ang nilalang at maaring may nakuha siyang bagay na pagmamay-ari ng Agita. Nang marinig ito ni Inul, mariin niyang itinanggi na wala. Basta lamang itong nagpakita sa kanya. Nakalimutan niya na meron siyang kinuha na itim na itlog doon sa pugad. Sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta doon. Ang tigas ng ulo mo. Imposibleng wala kang nakuha. Hindi kailanman lalapit sa maraming tao ang nilalang na yan. Maliban na lang kung may napakahalagang bagay ka na nakuha sa kanya. Isang uri ng mutya na kailangan sa pagpaparami nila. Walang kasarian ng Agita. Nagpaparami lang sila gamit ng isang piling mutya. Kagaya na lang ng mutya ng prutas. Basta makakain at makakapagbigay ng binhi sa katawang pangloob. Dito isisilang ang batang Agita. Sabihin mo sa akin, huwag kang magsisinungaling. Nakita ko ang paglikot ng mata mo. Ano ang kinuha mo? Wika ni Tio Paging. Meron po akong kinuha pero itlog lang po yun ng pato. Ano pong meron dun? Teka, ipapakita ko po sa inyo ah. Kakaiba nga lang po yung itlog kasi kulay itim. Tapos hindi po nababasag. Tugon ni Inul. Mabilis itong gumapang sa ilalim ng katre at kinuha ang bagay. Nang ipakita ito sa chewing, gulat na gulat si Tio Paging. Napatakip ng bibig at umiling. Animal kang bata ka. Mutya yan. Saan ka ba nakakita ng itim na itlog tapos galing sa pato? Ngayon pa lang nahawak mo na yan. Nararamdaman ko na ang lakas ng mutya. Kaya pala biglaan ang paglitaw ng Agita doon sa dulo ng palayan eh. Dahil may binabantayan itong mutya. Nagkataong naroon ka nang ilabas ito ng pato. Ngayon kinuha mo pa. Anak ng tagyawat kang bata ka, oo. Bukod pa dyan. Kaya pala ang ganda ng pakiramdam ko dito sa bahay. Sunod-sunod ang swerte na dumating. Swerte ang itlog na yan. Swerte ang dala kung sino man na magtataglay. Pero malas nga lang. Gusto itong kunin ng Agita. Wika ni Tio Paging. Dagdag pa nito, lahat ng mutsyang itlog ay swerte. Nang mga sandaling iyon halong emosyon ang naramdaman ng bata. Habang ang tiyo naman, nawala ang atensyon sa kapilyuhan ni Inul. Nalipat ito sa kasalukuyang problema. Kumpirmadong sila ang punterya ng Agita. Kaya kapag nagkamali sila ng kilos, maaaring pagkakataon na ito ng aswang. Ibalik na lang po kaya natin to, Tiyo. Bahala na kung hindi tayo balutin ng swerte.
Basta malayo po tayo sa peligro. Wika ni Inul. Alam mo, natutuwa ako ha. Tama. Natutuwa ako dahil hindi ko akalain na siswertehin tayo sa buhay. Pero nang malaman ko kung saan galing, hindi ko alam kung swerte pa to o kamalasan. Dahil sa katigasan ng ulo mo, kung ano-ano ang dumadating sa buhay natin. Hindi na natin pwedeng isoli ang gamit. Dahil sa ayaw kong mawala ang swerte at isa pa, dadami ang mga aswang kapag nasa kanila yan. Huwag kang lalabas ng bahay. Lumiban ka muna ng klase. May gagawin lang ako. Wika ni Tio Paging. Hindi na tinanong pa ni Inul ang chewin. Pinili niyang manahimik dahil baka mapukaw na naman ang pagkabanas nito. Alam niya naman sa sarili kung gaano kabangis ang mukha ng chewin kapag galit. Hindi na pumasok ng paaralan ang bata. Umabot pa ng 3 araw kaya napilitan ng bumisita ang guro at natanong kung ano ang nangyayari. Ang dahilan ni Tio Paging, madalas sumasakit ang tiyan ng bata kaya hindi na muna pinapapasok. Kapag gumaling na ito, saka pa lamang babalik sa paaralan. Naintindihan naman ng guro. Nagbilin pa ito na sayang kung hindi magpapatuloy si Inul dahil matalino ang bata. Pero gagawan niya ng paraan upang hindi ito bumagsak sa klase, kahit pansamantalang hindi pumasok si Inul. Alam mo ma'am, totoong matalino ang batang to eh. Pati nga ako nauutakan. Pero maraming salamat po sa pag-intindi. Wika ni Tio Paging. Malaki ang pagbabago ng sistema sa kanilang pamumuhay. Ngunit patuloy pa rin ang swerte. Ang mga parokyano na mismo ang pumupunta sa tahanan at dito inaasikaso ng tiyo. Ngunit tuwing umaga, sa paglabas ng sinag ng araw wala ang chewin sa bahay. Hindi naman ito nagpapaalam kay Inul kung saan pupunta, kaya nababahala ang bata. Natakot siya na baka may mangyaring masama sa chewin. Hanggang sa binantayan niya ito. Gumising siya ng madaling araw. Lumabas ng tahanan ng tiyo, bitbit nito ang itak. Kung ano-anong palamuti ang suot nito bilang kwintas. Ayon kay Inul, nagmistulang baliw sa kalsada ang chewin. Bukod pa dyan, hindi kilos babae, salip brusko na tila makikipagpatayan. Kaya naman ng mga sandaling iyon kahit takot, sinundan niya ang tiyo. Malakas man ang agam-agam ngunit hindi siya mapakali. Bukod sa pagtataka kung bakit papunta ito sa palayan, hanggang sa napansin niya na ang direksyong tinatahak nito, papunta mismo kung saan niya nakita ang agita. Kinabahan si Inul. Dali-dali siyang bumalik ng tahanan at kinuha ang isa pang itak. Dinala niya rin ang itlog na mutya. Kung sakaling may mangyari sa chewin, isusuko niya ang gamit. Kagad siyang tumakbo sa pilapil. Tinanaw niya ito sa dulo, ngunit hindi niya makita si Tio Paging. Nang mga sandaling ito paangat na ang araw, kaya sumasaglit ng tago si Inul at baka makita siya ni Tio Paging. Hanggang sa makarating na siya sa dulo, nasa lilim ng mga sandaling ito ng naglalakian at nakakakilabot na mga puno ang bata. Tila sasabog na ang dibdib sa lakas ng pagkabog. Nasaan ka ba, Tiyo? Baka kinain ka na ng agita. Naku naman oh. Dapat kasi hindi na lang ako sumunod eh. Hindi ko na makita si Tiyo. Lagot ako nito. Kakainin ako ng agita. Mamaya makita ako dito eh. Basta kapag nagpakita sa akin yung nilalang, hindi ako tatakbo. Tatagain ko! Wika ni Inul. Maya-maya pa nagsimula siyang maglakad papasok sa liblib na lugar. Habang sinusuong ang gubat, mas lumakas ang tensyon na nararamdaman ng bata. Makarinig lang ng kaunting kaluskos,
Nakaumang kagad ang itak at inaamba sa hindi malamang direksyon. Kasabay nito, paulit-ulit ang pagbanggit ng bata ng Ave Maria. Maya-maya pa bigla na lang may humila sa kamay. Tinakpan ang bibig ni Inul, kaya hindi nakasigaw ang bata. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Tio Paging. Anak ng tagyawat, ano bang ginagawa mo dito? Magpapakamatay ka ba? Teka, may dala ka pang itak. At itong itlog, bakit mo dinala yan? Huwag kang sisigaw. Nakita mo yung nasa unahan. May 2 aswang na nakatago sa puno. Tignan mong maigi. Aakalain mong parte ng puno. Wika ni Tio Paging. Hindi po ako makahinga, Tiyo. Aray, paano po ako magsasalita? Tinatakpan niyo po yung bibig ko. Tugon ni Inul. Ay oo nga pala, pasensya ka na. Dito ka lang sa tabi. Huwag kang gagalaw. Huwag kang hihiwalay sa akin. Hanggat nasa tabi kita, hindi ka makikita ng 2 yan. Wika ni Tio Paging. Pwede niyo naman po akong tawagin eh. Bakit niyo po ako dinakma? Akala ko tuloy aswang na. Nasaan po ba? Wala naman eh. Kahoy lang po yan. Naihipa ako sa salawal. Naku naman oh. Tugon ni Inul. Ang sarap po talagang batukang bata ka. Huwag na nga lang. Bakit ka pa kasi nagpunta dito ah? Tapos dala mo pa yan. Animal kang bata ka. Kasi po natatakot po ako para sa inyo eh. Sumunod po ako dito pero dala ko to. Para kung sakali may mangyari, isusuko na lang po natin. At saka ano bang gagawin nyo dito? Alam nyo ba, halos may matay na ako sa sobrang takot. Tanong ni Inul. Ang sabi naman ni Tio Paging, napasubo na sa laban. Tutugisin niya na lang ang agita, pero hindi niya inaasahan na 2 ang bilang nito. Dagdag pa ng Shuin, ang agita ay nagtatago sa mga puno kapag araw. At kung wala kang alam, hindi mo ito makikita. Pasensya na po. Huwag na po kasi kayong sumimangot. Mas lalo po ako natatakot eh. Wika ni Inul. Huwag ka na nga maingay, pinapalala mo yung sitwasyon. Hindi tuloy ako makagalaw. Pagkakataon ko na sana. Dahil nakita ko na kung nasaan eh. Sa unahan ng punong yan. Kung hindi ako nagkakamali, doon ang bahay ng nilalang. Wika ni Tio Paging. Sa pagpapatuloy nito, kaya sa umaga niya tinutugis ang mga nilalang. Dahil ayon sa lolo ni Inul, ito ang oras na uhupa pa lamang ang pagiging mabangis ng aswang. Malakas ito tuwing gabi, lalo na kapag takip silim. Kung tutuusin ay para itong engkanto, pero nakakasama sa realidad. Hindi katulad ng mga lamang lupa na nabibilang sa ibang dimensyon. Hindi ko po talaga makita at saka, ito lang po ba? Magtatago na lang po ba tayo dito? Ang katipo ng bigote nyo eh. Wika ni Inul. Hindi na nagsalita pa si Tio Paging. Kinalabit si Inul at nagudyat ng kamay. Ang ibig sabihin ay lumipat ng pwesto ang bata. Pero maingat at gagapang papunta sa isang puno. Paulit-ulit na nagsenyas ang tiyo. Nakakunot lang ang mukha ng bata. Pwede naman po kayo magsalita. Parang sundalo, gagapang pa. Teka, baka makita ako eh. Di ba ang sabi nyo, huwag akong lalayo? Wika ni Inul. Anak naman ng pot. Basta gawin mo na lang. Ang dami mong tanong. Wika ni Tio Paging. Maya-maya pa nagbuntong hininga si Inul. Gumapang sa lupa at lumipat sa kabilang puno. Kitang-kita ang pagkataranta ng bata. Tila maiiyak.
sapagkat ramdam ni Inul ang tensyon sa lugar. Sige, magpakita ka na. Pero wag kang gagalaw. Napalunok ng laway si Inul sa sinabi ng tiyo. Hindi niya alam kung tama ba ang sinasabi nito. Sa isip niya, ipapain siya sa agita. Sabihin nyo na lang po dati pa na gusto nyo akong patayin kasi matigas po yung ulo ko. Hindi po yung idadaan nyo sa ibang paraan. Ipapapatay niyo po ko sa aswang eh. Wika ni Inul. Napapikit na lang ng mata si Tiyo Paging. Gigil na gigil. Gustong sakta ng bata. Ikaw, ang dami mong sinasabi. Basta sundin mo na lang ako para makaligtas tayo. Wika ni Tiyo Paging. Nang mga sandaling ito ay naiiyak na si Inul. Tila ba namamaalam na sa buhay. Sinabi pa ng bata na gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng Chewing. Nagpasalamat pa ito dahil pinalaki siya ng maayos. Paglitaw ni Inul, bigla na lang nagkalabugan ang puno. Nang mga sandaling ito, unti-unting nakikita ni Inul ang dalawang nilalang. Papalapit ito sa kanya. Palakas ng palakas ang pag-iyak ng bata. Nang makita na ilang dipa na lang ang layo ng nilalang, pinikit nito ang mga mata at nanalangin. Nang magkaroon ng pagkakataon si Tiyo Paging, mabilis siyang bumalikwas sabay taga at tinamaan ang isang agita. Dahil sa nailagay na usal, humiwalay ang ulo nito sa katawan. Nangisay ang aswang at natumba sa lupa, binawian ng buhay. Samantalang yung isa naman ay biglang tumakas. Sinubukan pa itong tagain ni Tiyo Paging. Baka naroon lang ito sa ibang direksyon at gumawa ng sabulag. Pero wala. Nakita niya ang paghawi ng mga damo. Indikasyon na lumayo na ang nilalang. Napatay din natin yung isa. Hindi lang ako sigurado kung meron pang kasamang iba bukod dun sa tumakas. Bakit ka umiiyak? Basang-basa pa yung salawal mo. Hindi kita papatayin at hindi kita pinapain sa nilalang. Kahit ganyan kakapilyo, hindi kita papabayaan. Napakadrama nito. Ginawa ko lang yon para malin lang ang aswang. Kapag nagtago sa puno, mahirap silang patayin. Wala eh. Kapag ako nagpakita, malamang hindi sila magpapakita, matatakot sa akin. Wika ni Tiyo Paging. Binuka ni Inul ang mga mata, pero hindi tumigil sa kakaiyak. Magpasaganon pa man na wala na ang takot ng bata. Pero ngayon, napalitan ng pagtatampo. Akala ko mamamatay na ako eh. Ikaw talaga, Tiyo. Dapat sinabi niyo po sa akin eh. Para po mapagandaan ko para hindi ako matakot. Kaya niyo pong ilagay sa peligro yung buhay ko eh. Kaya wag niyo po sabihin na hindi mo ako papatayin. Nilagay niyo po sa peligro yung buhay ko eh. Hindi niyo na po ako iniisip. Paano kung di niyo ako naligtas? Ay sus, napakadrama mo ah. Sa ngayon, ilibing natin tong bangkay. Baka may makakitang iba at magkagulo pa sa lugar. Sa susunod ko na iisipin yung agitan na nakatakas. Pero nakakasigurado ako, gagawa yun ng paraan para makapagigante. Ang hindi ko lang alam, kung kakayanin pa ng poder na nilagay ko sa bahay, siguradong hahanap yun ng ibang paraan. Wika ni Tiyo Paging. Hindi tumulong si Inul sa paglibing. Pumunta kaagad ang bata sa pilapil. May maliit na sapa doon at naglinis ng katawan. Bagaman inis na inis ang bata, nakatanaw ang Chewin sa hindi kalayuan na tila nang aasar pa. Maya-maya pa, galit pa rin ang itsura ni Inul habang pauwi ng tahanan. Nang mga sandaling iyon tirik na ang araw, sinabi ni Tiyo Paging, magmadali na
dahil baka may parokyano nang nag-aantay sa bahay. Pero hindi kumibo si Inul. Sa halip na natiling tahimik habang nakasimangot ang muka. Huwag mo masyadong damdamin, Inol. Hindi ko pababayaan na may mangyari sa'yo. Ay sa tingin mo ba, ginawa kitang pain para sa wala? Kahit dampi, hindi makakahawak sa'yo yung aswang. Alam ko ang ginagawa ko, Inol. Malaki ang tiwala ko sa tangang naman ako sa lolo mo. Kung hindi ako kampante, hindi ko gagawin yon. Huwag ka nang sumimangot dyan. Wika ni Tio Paging. Nanatiling tahimik si Inul. Maraming parokyano ang nag-aantay. Nagpalusot na lamang si Tio Paging na may inasikaso sa uma. Isa-isa niyang inasikaso ang mga nag-aantay. Samantalang si Inul naman, nagmukmok sa katre habang nakatalokbong ng kumot. Inabot na ng dilim. Nanatiling nakatago sa kumot ang bata. Hanggang sa nilapitan ito ng tiyuhin at hinawakan. Nataranta si Tio Paging dahil ang taas ng lagnat ni Inul. Kagad niya itong binigyan ng mga halamang gamot na mabisa sa lagnat. Hindi pa rin nagsasalita si Inul. Natutulog lang ang bata ngunit sa pagkakataong ito, humupa na ang lagnat. Maya-maya pa habang abala sa abuhan, napansin ng tiyuhin na tila may kakaiba sa lugar. Hindi naman ito bago sa kanya. Alam niya na may aswang sa malapit. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakampante. Natatakot siya na baka puwersahang pumasok ang nilalang. Lalo na't namatayan ito ng kauri at naghihigante. Kagad na pumasok ng bahay ang tiyuhin. Tulog pa rin si Inul. Hinanda niya ang itak. Sinarado ang pintuan at mga bintana. Dinagdagan ng harang ang mga bahagi ng tahanan na sako lamang ang tabing. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang sitsit, kaluskos, at nagsimula ng tumahol ang aso ng kapitbahay. Ngunit nagtaka si Tio Paging dahil nasa magkabilang banda ng tahanan ang mga nakakakilabot na huni. Nababahala ang tiyuhin. Alam niya sa sarili na hindi lang nag-iisa ang agita na nasa labas. Tama nga siya ng hinala. May kasama pa ito bukod sa napatay. Hindi lang 2, 4 ang nararamdaman niyang agita sa labas. Sa pagkakataong ito, napalitan ng pag-aalala ang malakas na tiwala nito sa sarili. Habang hinahalikan ang bote na may lamang himag at mutya ng sinukuan, nagsimula ng mag-usal ang tiyuhin. Iba't ibang uri ng pangtaboy, tigalpo, pati na din ang bakod. Ngunit hindi pa rin umaalis ang mga nilalang. Sa halip ay palapit ito ng palapit sa tahanan. Sabi ko na nga ba, hahanap sila ng paraan para sa poder. Sige, kung matapang talaga kayo, subukan yung pumasok. Magkamatayan na tayo! Wika ni Tio Paging. Dahil dito nagising ang bata. Pupungas-pungas ang mga mata. Akma sanang sisilip sa bintana para malaman ang nangyayari sa labas ng tahanan. Hoy, huwag mong bubuksan ang bintana. Diyan ka lang sa higaan mo. Wika ni Tio Paging. Huwag yun na nga po kung pinagsasabihan. Hayaan mo ako sa gusto ko. Wala ka namang malasakit sa akin eh. Wika ni Inul. Anak ng put, makinig ka. Sige, sumilip ka. Nang kunin yung ulo mo palabas. Hindi mo ba naririnig yung tunog? Sige, ipagpatuloy mo yung garbo mo nang mamatay ka. Nagmatigas pa rin si Inul. Tuluyang binuksan ang bintana at pagkadungaw niya. Nanigas ang buong katawan na may bumungad mismo sa harapan. Nakalapit ang mukha ng nilalang sa kanya. Naluha si Inul.
Mas nilapit pa ng aswang ang muka. Bumuka ang bibig nito na tila sawa. Hanggang tenga ang bibig. May maliliit pero matutulis na ngipin. Nataranta si Tio Paging. Kapag may ginawa siyang hindi maganda, maaaring sakmalin bigla ang pamangkin. Kaya naman bumuelo ng paglundag ang Chewin, sabay hablot sa bata at sipa sa bintana. Habang si Inul naman, nakatulala lang na tila nawawala na sa tamang pag-iisip. Nanginginig ang katawan at halatang nangingilabot. Tinapik ng tiyuhin ang mukha ng bata upang matauhan. Hanggang sa umatungal ng pag-iyak si Inul at mabilis na sumuksok sa ilalim ng katre. Yan ang napapala mo. Napakatigas ng ulo mo. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Wika ni Tio Pading. Sa pagkakataong ito, bagaman galit ang bata, wala na din siyang nagawa kung hindi kausapin na lang ang Chewin. Sinabi ni Inul na isoli na lang ang itlog, nang sa ganun tumigil na sa panggagambala ang mga aswang. Nababaliw ka na ba? Ang sabi ko sa'yo hindi pwede. Mas lalong dadami ang lahi ng mga agita. At kahit isoli mo yan, hindi na sila titigil. Dahil hindi importante sa kanila ang itlog. Dahil namatayan sila, hindi sila nandito para dyan. Nandito sila para makapagigante. Wika ni Tio Paging. Bakit niyo po kasi pinatay, Tiyo eh? Sana hindi na po umabot sa ganito. Ikaw po yung may kasalanan eh. Paano na po yan? Ano pong gagawin natin? Tanong ni Inul. Sabihin na nating ako nga ang pumatay. Pero sino ang nagdala ng itlog dito? Sa tingin mo, hahantong sa ganito kung hindi ka nagmatigas at ubod ng pilya. Kung ano man ang napagpasyahan ko, tama yon dahil yon ang dapat. Masamang aswang ang mga yan. At bilang kaanak ng albularyo, dapat may gawin ako. Kahit labag man sa kaloob ko na maging manggagamot. Teka, bakit ka ba nakikipagtalo? Linte, huwag mo nga akong sagot-sagutin. Wika ni Tio Paging. Magsasalita pa sana ang bata, ngunit may kumalabog sa bandang kusina. Nanlaki ang mga mata ni Tio Paging, maging si Inul nang bumungad ang dalawang aswang. Kagad na inumang ng tiyuhin ang itak. Inambahan ng taga ang mga aswang. Samantala, kumalampag naman ang bintana sa gilid ni Inul. Tila sapilitan itong binubuksan. Kaya dito na lumabas ng katre ang bata at kumuha ng itak. Talikuran sila ng tiyuhin. Parehong nakahanda sa anumang mangyayari hanggang sa umangil ang isa sa mga agita. Papatayin namin kayo. Papatayin namin kayo. Wika ng agita. Ay, akalain mo nagsasalita kayo? Ngayon ko lang nalaman. Bueno sige, gawin mo ang gusto mo. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay. Wika ni Tio Paging. Matapos nun tuluyan ng bumigay ang bintana at gumapang ang isa pa papasok sa loob. Habang sa kanto naman ng tahanan, may nakasilip pa habang kinakalkal ang lupa upang makagawa ng daan. Hindi na alam ni Tio Paging ang gagawin, sapagkat kapag sinimulan niyang umatake, maaaring malayo sa kanya si Inul. Ito ang pagkakataon ng aswang upang punteryahin ng bata. Kaya naman dahan-dahan niyang tinulak si Inul papalapit sa pintuan. Kasabay nito ang mahinang paghudyat na lumabas sila ng tahanan. Habang si Inul naman ng mga sandaling iyon, sumisigaw na kasabay ng pag-iyak. Sa puntong ito ay nabulabog na ang lugar. Kaya naman lumabas ang kapitbahay nila na si Tomas. Inusisa ang nagaganap. Ngunit nang makita sa bintana ang mga aswang, tumakbo ito pabalik ng tahanan habang sumisigaw ng tulong.
Nakabalik siya kagad, pero kasama na ang anak na si Julio. Bitbit ng mga ito ang itak at meron din silang dalang sulo. Sumisigaw ang mga tao sa labas ng tahanan. Sumagot naman sila Inul, ngunit hindi naman pumasok ang mag-ama. Nanatili sila sa labas ng tahanan. Lalo na nang makita ang aswang sa bintana. Nagdadalawang isip ang mga ito na rumesponde, kaya pinaghampas na lang ng mag-ama ang dingding ng tahanan. Nang mawala ang atensyon ng mga aswang kay Inul at Paging, dito mabilis na tinulak ni Tio Paging ang pamangkin, kaya nakalabas na ng bahay ang bata. Naiwan si Tio Paging sa loob. Nahawakan siya ng isa sa mga aswang. Hanggang sa nakarinig si Inul ng ungol ng aswang at sigaw ni Tio Paging na tila galit na galit. Maya-maya pa, tumagos bigla ang isang aswang sa bahaging tinabunan lang ng sako. Nagwawala ito at inaambahan ang mga tao na lumalapit sa kanya. Kaya naman nagtakbuhan ang mga ito palayo sa lugar. Naiwan si Inul. Natataranta ang bata. Ipinakita niya ang mutsyang itlog at sinabing isosoli na lamang ito. Hindi yan ang kailangan namin. Namatayan kami. Kaya yun din dapat ang mangyari sa inyo. Wika ng isang agita na nasa labas ng bahay. Lumapit ito kay Inul at hinablot ang bata. Kinaladkad papunta sa sagingan. Paulit-ulit na sumigaw si Inul. Hanggang sa narinig ito ni Tio Paging habang nakikipagbuno sa mga aswang sa loob ng bahay. Giniba ng tiyuhin ang dingding. Kagad siyang nakalabas at mabilis na sinundan si Inul. Nakita niyang hinihila ang pamangkin. Tumalon pa ang aswang sa pilapil, kaya labis na nag-alala si Tio Paging. Kitang-kita niya kung paanong humampas ang katawan ng bata sa lupa. Anak dang, sana hindi nabalian. Yawang aswang, sa oras na maabutan kita, tatadtarin ko yung katawan mo. Wika ni Tio Paging. Samantala habang hinahabol niya ang kumakaladkad sa pamangkin, nasa likuran na ng tiyuhin ang mga aswang na kaninay nasa loob ng tahanan. Nasa palayan na sila ng mga sandaling ito. Kung saan-saan lumiliko ang agita na may bitbit kay Inul. Mas lalong nag-alala si Tio Paging dahil hindi na umiiyak ang bata. Indikasyon na maaaring wala na itong malay o hindi kaya naman patay na ito dahil sa lala ng ginawa sa kanya ng agita. Kaya gano'n na lang ang pagbibitiw ng mabigat na salita ni Tio Paging. Wala na sa kanya ang pagod. Binilisan niya ang takbo hanggang sa naabutan ang aswang. Hinablot ang malapalong na buhok. Sinipa ang bewang kaya natumba ang aswang at gumulong sa putikan. Hindi na inaksaya ni Tio Paging ang pagkakataon. Akmang babangon pa ang aswang. Pero tinaga niya kaagad ang noo, dahilan para mabiyak ang muka. Hindi pa nakontento ang tiyuhin. Tinutuo ang sinabing tatadtarin niya ang agita. Patuloy lang sa pagtaga si Tio Paging hanggang sa biglang binangga pa ng isang agita ang tiyuhin. Gumulong sila sa palayan hanggang sa nagdatingan na ang iba. Napapalibutan na ng 3 agita si Tio Paging. Salitan ito ng pag-atake. Napapatabo na lang ng muka ang tiyuhin dahil sa magkabila ang pagtama. Marami ng sugat si Tio Paging, pero hindi ito makitaan ng panghihina. Lalo na nang makitang nakataob sa gilid ng pilapil si Inul. Nakasubsob ang muka sa putik. Indikasyon na wala ng buhay ang bata. Nagwala ang tiyuhin sabay balikwas sa putik. Paghataw ng itak, tinamaan ng isa sa panga, kaya napaatras ito at natumba sa lupa. Habang ang dalawa pa, nag-aalangan ng sumugod sa nakitang nangyari sa kasama. Kinuha ni Tio Paging ang maliit na botelya sa bulsa. Binuksan ito at ininom ang langis.
Tutal wala na ang pamangking ko. Magpatayan na lang tayo. Sige, sumugod kayo. Magtawag pa kayo ng kasama niyo. Hinahamon ko kayo ng patayan. Wika ni Tio Paging. Pinagtataga niya ang dalawa. Hindi naman ito tinatamaan. Umaatras ang mga agita at mabilis na nakakalipat ng pwesto. Pero hindi tumigil si Tio Paging. Hanggang sa bigla na lang tumakbo ang isa. At yung isang naiwan, tila hindi na alam ang gagawin. Umangil ito ng malakas at bumuelo ng atake kay Tio Paging. Sinalubong naman ito ang aswang. Nang masubsobang nilalang, tinaga niya ito sa likuran. Napaangil ng malakas ang nilalang. Tinarak niya ang itak sa batok, kaya hindi na ito nakagalaw at binawian na ng buhay. Habang yung tinamaan naman sa panga, nakita ng tiyo na gumapang palapit sa bata. Mabilis niya itong pinuntahan. Tinapakan ang leeg at buong lakas sa pinugutan ng ulo. Nang mga sandaling ito, may sumunod na dalawang kalalakian. Ito yung mag-amang lumapit sa tahanan kanina habang namumuo ang tensyon. Nang maabutan ang mga nagkalat na dugo sa paligid, hindi nakapagsalita ang dalawa, lalo na nang makita ang bangkay ng 3 aswang na wala ng buhay. Teka, yung bata! Wika ni Julio. Teka, wag mo munang lapitan. Baka may nagtatago pang aswang. Ayos ka lang ba dyan, Paging? Mukhang sugatan ka. Wika ni Tomas at lumapit kay Paging. Inangat ng Chewin ang kamay at sinabing ayos lang. Kung tulong man ang pinunta nyo dito, maiging ilibing yung mga bangkay o hindi kaya naman sunugin. Baka pagkaguluhan niya ng mga tao sa lugar. Gagawa lang yan ng takot kaya pakiusap. Tulungan niyo ako. Ako nang bahala sa bata. Wika ni Tio Paging. Nagtinginan ang mag-ama. Tumango at sinunod ang sinabi ni Tio Paging. Hindi napigilang mapaiyak ni Tio. Galit na galit. Habang papalapit sa pamangkin, unti-unting bumagsak ang katawan. Nang tuluyang malapitan si Inul, kagad niyang niyakap ang katawan at sumigaw. Humingi ng tawad si Tio Paging at inaming kasalanan niya ang lahat. Habang nangyayari ito, abala ang mag-ama sa pagkuha sa mga bangkay ng aswang papunta sa kakawyan. Patuloy naman sa pagdadalamhati si Tio Paging. Pero bigla na lang gumalaw si Inul, kaya nanlaki ang mga mata ng Chewin. Kagad niyang pinukpok ang dibdib at inihipa ng bibig. Masaya siyang makita na buhay ang pamangkin. Hanggang sa bigla na lang umubo ang bata at dumilat ang mga mata. Gulat na gulat ang itsura nang makita ang mukha ni Tio Paging na malapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Tio sa nangyari. Sigaw ito ng sigaw ng pasasalamat sa ama habang pinupunasan ang mukha ng bata. Huwag kang malikot. Akala ko patay ka na, animal ka. May masakit ba sa katawan mo? Sabihin mo. Wika ni Tio Paging. Kagad namang tumugon si Inul na wala naman. Mainit lang ang mga paa niya. Inalam ni Tio kung bakit. Pagkapa nito sa bulsa ng bata, naroon ang mutsyang itlog. Ngunit hindi naman ito nakakapaso. Bigla pong dumilim yung paningin ko tapos hindi ako makahinga. Parang nananaginip po. Basta maganda po yung panaginip ko eh. Mayaman na tayo, maayos na yung bahay. Pero ang init ng paa ko. Hindi ko alam, para akong nakatulog. Wika ng bata. Nanlaki mga mata ni Tio Paging. Naalala niya nung una niyang mahawakan si Inul. Hindi na pumipitik ang pulso ng bata. Isang patunay na wala na itong buhay. Pero malaking katanungan kung bakit bigla na lang itong nagising
Kaya naman inisip niyang baka gawa ito ng mutya. Hindi lang swerte ang dala sa buhay, kung hindi maaari ding maibalik ang buhay ng taong nagtatangan. Buhay na buhay ang mutya, nakakamangha ano? Hindi ko alam na meron pala yung ibang katangian. Ngayong alam ko na. Lahat ng mga tangan na nagtataglay ng ganitong katangian, yun lang ang kinukuha at kinakain ng mga agita. Nakakapagbigay ito ng buhay. Kaya mo bang bumangon? Nakita ko kung paano ka humampas sa bato habang kinakaladkad ka kanina. Wika ni Tio Paging. Ayos naman po ko. Wala naman pong masakit sa katawan ko pero nasasaktan po ako sa itsura nyo eh. Kaya ko na pong bumangon. Tugon ni Inul. Abay, napakapilyo mo talaga ano. Wala kang pinipiling sitwasyon. Hindi mo inisip nag-aalala ko. Inasar mo pa yung mukha ko. Maging masaya ka dahil buhay ka pa. Meron pang isang natira na katakas. Natakot yata. Yon ang tutugisin ko bukas. Ay, saan ka pupunta? Teka, bakit di mo ko pinapansin? Ito talagang batang ito, oo. Wika ni Tio Paging. Kalmado na tumalikod ang bata at naglakad pauwi. Hinayaan lang ito ng chewin dahil gusto niyang tulungan ang mag-ama. Mabuti siguro, isuko na lang natin to sa otoridad. Wika ni Tomas. Wag, hanggat maaari, tayo lang dapat ang makaalam. Sinabi ko ang dahilan kanina, kaya atin-atin lang to. Kami ang nagsimula, kaya kami lang ang punterya ng aswang, walang madadamay na iba. Kilala niyo ko. Kahit iba ang kasarian ko, pero meron akong karunungan na galing sa tatay ko. Kaya ako nang bahala. Wika ni Tio Paging. Umayon ang dalawa at sinabi, kung kailangan ng tulong ni Paging, handa silang umalalay. Nagpasalamat si Tio Paging at pagkatapos nun ay umuwi na ng tahanan. Hindi na nakatulog pa si Tio. Inayos niya ang mga nasira. Habang si Inul naman, ganun din na tila hindi pa lubusang nagkakaulirat sa buong pangyayari. Kinabukasan nagpaalam ang Chuy na aalis. Sinabi niyang wag nang sumama si Inul dahil mahahati lamang ang atensyon. Sa pagkakataong ito, kaagad na tumango ang bata. Talagang hindi na ako sasama. Pero mag-iingat ka, Tiyo Nga po pala, pasensya na po kayo kahapon sa mga nasabi ko. Pasensya na po kung nagtampo ko. Mali po pala ako eh. Basta palagi niyo pong aalalahanin. Mahal ko po kayo, Tiyo. Wika ni Inul. Apo! Napapadalas ko nang naririnig yan Pagkatapos tatalikod ka. Tatakbo. Kung saan-saan maglalaro. Bueno. Alam ko naman yon. Natatakot lang ako at nag-aalala. Mahal din kita kahit pilyo ka. Wika ng Chuin. Tumalikod na ito at mabilis na naglakad papunta sa palayan. Alam ng bata na tutugisin nito ang aswang. Inantay niya ang Chuin at tanghali na ito nakabalik. Ang sabi nito, wala na ang presensya ng agita sa lugar. Sigurado siyang lumayas na ang aswang, pero hindi dapat sila magpakampante. Makalipas ang ilang araw, wala nang pagdalaw ng mga aswang sa tahanan. Umabot na sa buwan. Nanatiling payapa. Patuloy ang pagdating ng swerte sa buhay ng magtsuwin. Si Tio Paging na ang humawak sa itlog dahil delikado kapag nasa kamay ito ng bata, lalo na't wala pang karunungan at nag-aaral pa. Hindi naman nagtagal. Nakapagpatayo na ng tahanan ang magtsuwin at nilagyan ng munting tindahan. Patuloy pa rin ang swerte. Hanggang sa tuluyan silang umusad sa buhay, marami silang nabiling lupain. Maganda itong taniman ng palay at iba pang mga pananim.
Naging katiwala naman nila ang mag-amang si Tomas at Julio. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala sa isipan nila Inul ang karanasan. Gabi-gabi siyang dinadalaw ng bangungot. Dinala niya ito hanggang sa paglaki. Isang karanasan sa buhay na bagaman nagpausad sa kanila, ngunit nakakakilabot, kaya tumatak ng maigi sa isipan ni Inul. Lahat ng kababalaghan, lahat ng karanasan, ito ay nagmula sa mutya ng itlog ng pato. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Paalam. Ang Ninuno.